Hi guys! Alam niyo naman na galing tayo sa World Trade Center at doon ay umattend tayo ng isang event about sa World Pet Expo. Therefore, ang Lola hindi naman nakapagpigil at meron na naman akong bagong bisyo. Kasi alam niyo naman ang Lola, malitang space, di ba? Pero gusto ko kasing gumawa ng mga terrarium. Kahit mga 4 o 5 piraso. Eh ang boring naman kapag walang something na makikitang gumagapang-gapang sa loob ng terrarium. So nakita ko to. This is what they called exopods. Yan. Bisitahin niyo yung page nila. Teka, ilapit ko ng todo ha. So, bisitahin nyo na lang yung page nila. Ayan. So, isopod siya. Ito yung mga ano na. So, kung meron kayong cellphone dyan, pakipost na lang. Tapos, alam nyo na yung QR code. Ayan. Para makita nyo naman yung mga pages nila. Pwede kayong umorder sa kanila. So, sabi nila, they do Lala Moves kapag malapit lang. Pero kapag siguro nagde-deliver din naman sila. Hindi ko masyado na-verify kasi. Pero ang dami-dami niyang klase ng isopods. Kaya, ayan ang susunod na hobby ng Lola. So, ito ang mga loot na nakuha ko. Teka, tabi muna natin to ha. Tapos, medyo i-zoom out natin. Ayan. So, ang gusto ko kasi dito, yung material niya, at saka yung mga ipandidilig sa kanya, at saka lahat halos ng gamit sa kanya is kagayang-kagaya ng carnivorous plant. Hindi nyo nalalaman ang Lola nagbalik loob sa carnivorous plant? After several years, nagbalik ako sa carnivorous plant. Why? Kasi naboboring ang Lola sa garden. At saka ang daming fungus ganats ng garden ko. So instead na bumili ako ng mga traps, bumili na ako carnivorous plant. Nag-enjoy pa ako. Actually, yung minsan nga pagising ko, punong-puno ng ganats yung yung aking mga carnivorous plant dito. But anyway, hindi ang topic natin. So, bumili ako ng substrate niya. Ito yung mga isopods niya. I have 3 species. Ayan. These are the species eh. Binigyan niya ako ng sticker ng mga species na nabili ko. First one. Pero ito lang, pakita ko lang sa inyo. Hindi ko alam kung ano dyan eh. Basta ito yung mga yan. Yung isang Santa Maria na species, wala daw siyang available na sticker kaya hindi ko na pinursu. Tapos, syempre, kapag tayo gagawa ng ating mga terrarium, kailangan natin ng mga tub ng mosses, di ba? So, meron tayong moss. Dalawang klase ang moss na ginagamit para sa isopod, sabi nila. That one, and then, this one. Ay, nako. Actually, ayan, yan. Ang ganda nito. Oh. Itong gusto ko talaga. Alam nyo, gagawa talaga ako ng landscape. Magpa-project ako ng landscape at iisa-isahin ko sa inyo kung paano ko gagawin, ha? Tingnan nyo muna ito ulit na isa pang tab kasi hindi ko masyado na-display. Ayan siya, oh. Pero may idea naman kayo, ayan. Pero may idea naman kayo kung anong klaseng moss yung pwede natin gamitin sa kanila. At kagaya ng carnivorous plant, ang dinidilig sa kanila is distilled water. Or pwede rin naman siguro yung aircon water. Pwede rin yung yung dehumidifier natin. At syempre, hindi lang naman ito ang substrate, kailangan din natin ang pinaka-soil niya. So, nabibili din sa kanila ito para hindi na kayo mamblema. Mix na yan. Konti lang naman ang kailangan. Napakadami na ito. Baka nga magamit ko pa yan sa mga halaman ko eh. Iskaday, ayan. Tapos, syempre, hindi naman makukumpleto yan kung wala ito. Ayan, this one. Naka-plastic pa. So, i-unpack natin siya. Kailangan natin medyo bonggahan ng... Ayan. Ayan. Tapos, yan. Ano to? Ito yung pinaka... Ang tawag dito, container nila. Ano ba tawag nun? Bukod sa container. Teka, persahin ko lang kasi medyo... Alam niyo naman, ang pag-acrylic glass, siguro pinoproteksyon na nila para wag magasgas. Pero, ang hirap tanggalin. Teka, sandali. Ayun, natanggal ko na. So, meron din sila doon, ayun, meron, hindi kita masyado, sandali. Nagre-reflect kasi yung ilaw. Buksan ko na lang. Pag binuksan mo siya, ayun, meron siya parang, doon, parang markings din ng isopod. Nakikita nyo sa gitna, ayan, Tapos, meron siya ditong, ewan ko kung sticker ba to or what, pero, hindi ko alam. Ang bala ko kasi sana, gagawin ko pa ganito. Kaya lang, may mga butas kasi siya, hindi ko alam kung lalabas yung mga items diyan. So, gagawa na lang ako ng isang patayo, or eto na yan gagawin ko, kaso tatakpan ko tong butas na to ng silicone lang naman yan tapos lalagyan ko ng extra acrylic dito para pwede na siyang patayo kasi bala ko lagyan ng total landscape yung pinakataas na yan para maganda talaga siya, di ba? Para at least pag ganyan ang bukas niya, para maganda siya pag inaasikaso ko siya, gets nyo? So ito yung gagawin kong pinaka project ko. So tabi muna natin to. Tapos ang sabi niya sa akin, ang kinakain ng isopods is pwede yung mga fresh carrots na konting-konti lang daw kasi baka amagin. Cucumber, gulay, pwede rin naman daw. Basta as long as yung kinakain ng mga herbivores. Hindi ko lang alam kung ano yung mga hindi ko natanong, kung yung mga hindi bawal. O yung mga bawal. Pero binigyan niya ako ng food. Ito ang itong food na kinakain daw, yung mga ganyan. Pero pwede rin daw ang dahon ng talisay. Ewan ko anong dahon tawag dito. Ano ba dahon ng tawag dito, guys? Tingnan niyo, pakisabi sa akin sa comment. Nakalimutan ko rin kasing itanong sa kanya kung anong klaseng dahon to. Binigyan niya ako kasi ang dami. Ayan kung makikita niyo ang dami, di ba? So, yan ang ipapakain ko. Pero ang tagal na raw to, Diyos ko dahil, bago daw ako magpakain ulit, unless na lang kung yung population nila dumadami. So, kung makikita niyo, ito talaga yung bala ko. Yan. Taka, dito And yung pinaka main natin, attraction, siyempre, is tignan natin. Hindi ito ang laman nito
Inano ko lang kasi, teka, kukunin ko yung salamin ko kasi hindi ko rin mismo makikita. Maliit pa lang to eh, pero may eventually naman daw, medyo lalaki pa rin. So, buksan natin siya. Tingnan ko muna kasi, ayun siya oh guys oh. Nakikita nyo, ayun siya. Ay, nako, paano ba to? Teka, i-macro natin. Tring. Ayun! Oh, ayun siya kung makikita nyo. Ayun, nagtago. Teka, tingnan natin sa ilalim ha. Kasi iba nasa ilalim na guys. Ayun oh, ayan siya. Asan na yung iba? Ba't parang nawala? Na-dry na ata to. Naku, baka mamatay. Kasi kahapon pa to. Eh ngayon lang ko nagka-oras. Naku, baka na-dry na to. May distilled water naman ako. Di-distilled water ko na lang sila. But anyway, tingnan natin tong isa. Hanapin ko. Medyo maliit lang kasi eh. Isa lang ang nakikita ko guys. Teka, pause ko muna, hanapin ko. Hindi ko na siya makita. Pero nag-aalala ko. Baka tigok na. So gagawin ko. Maglalagay ako ng droplets of water. Just in case. Ayan o, drop lang. Drop. Ayan. Drop lang para ma-enhance lang yung humidity kasi mamaya-maya ko pa siya magagawa. Kasi alam niyo naman, magla-landscaping muna bago ko sila ilalagay. So nilagyan ko lang muna ng ganyan para ma-absorb nung sphagnum moss. Ayan. Tignan muna natin tong isa. Meron pa akong isa dito, kaya lang bakit iisa lang? Ayun lang siya oh. Ay ito. O ito, ayan, naglitawan na. Ay, kulang lang sa moisture na. Okay, so tignan natin tong isa ha. Ayun ata yung Santa Maria. Ito yung, tignan natin. Nakakuha pa ako ng tubig para lagyan ko na rin ng tubig. Guys, baka tatandaan nyo ha, distilled water, rainwater na malinis. Or, ayun, tumakbo, nakita nyo, tumakbo, ayun na siya. So, lagyan lang natin ng drop lang, ayun lang. Wala kasi ako pang spray, bibili pa lang ako, so drop lang muna sila. Yan, yan, nakita nyo, tumakbo. Ayun o, ayun siya, kasi ang hirap, nagtatago kasi siya, ayun siya, oh, ay, active naman to, oh, hindi siya mahihain, no? Ang galing, oh, ayun pa isa, oh. Ayun pa yung isa. So mamaya, ilalagay natin sila kapag ka nag-landscape na ako. Bakit dalawa lang? Ang alam ko kasi, dapat 3, 5. Bali, 10 lahat ang binili ko eh. Teka, tabi muna natin yan ha. Ito ang gusto ko makita nyo yung species na to eh. Maganda kasi yan. Ayan. Ito. Ito yan siya. Teka, lagyan muna natin ng water para maging active. Kasi parang nagiging sila, inactive pala sila pag dry. Kahapon lang to ha, in fairness ha. Oh. Teka ha, sandali lang. Hindi ko sila makita eh. Ayun pala, nagtatago. 5 piraso yan. Ayan no, nakita nyo guys. Ang ganda no. Ang ganda ng kulay nila. Dapat to 5 to eh. Teka sandali. Siyempre, insekto sila. Iwasan natin na medyo mapuwersa sila. Kasi siyempre, insekto nga ni. Oh. Ayun. Oh, ayun, nasa ilalim sila. Oh, parang 4 lang. 1, 2, ayun, 5. Ayan, nakita niya. Dito ako excited. Pero active yung isa, no? Ito, active siya. Active si Biggie. Oo, pwede naman daw sila pagsama. Ayun oh, pero akong gagawin ko, lalagyan ko na lang ng sariling enclosure. Kasi meron pa naman ako ditong acrylic na mataas. Ito ang ganda kasi. Ang tawag nga pala dito guys sa common term ha, roly-poly. Yan, ang common name nila. May malaki siya. Ang ganda ng malaki niya. So bibilin ko rin 'yon, papadeliver ko na lang through Lala Moves. Ayan oh, ang ganda oh. Dalawa lang tong binili ko nito kasi gusto ko dalawa lang yung Biggie. Pero lalagay ko to sa maliit lang muna na enclosure. May binili ako dito, tingnan niyo oh. So ito, binili ko sa Japan ha. Ayan, ito oh. So may takip din naman siya, ayan. Tinignan ko, nakasil din naman yung sali. Teka, lagi. Hindi makita, lagi. Ayan, ito nakita ko, pagka binubuksan kasi siya, yung parang bumubukas yung likod. Pero nasisil pala siya, ayun. Sabi ko, ito pwede to. At least hindi na ako magbubutas kasi may siwang na doon eh, ayun oh. Bala ko, pagpadami nung iba, hindi ko ilalagay. Ang ilalagay ko lang kasi dito sa malaking to, yung green. Gusto ko kasi yung green na makita na, or kung may sobra ito, kasi ito 3, ang alam ko to 3 piraso to eh. Basta maglalagay ako dito, pero hindi lahat. Yung iba dito ko ilalagay para dumami lang sila. Tapos ganyan ko lang yan. Ay, sandali ha. Ganyan ko lang dong, oh. Yan, ganyan lang. Tapos ko lang, hayaan ko lang sila dyan. O kaya, pwede ko rin naman tong gawing paganto, patayo, di ba? Lalagyan ko lang ng acrylic din hanggang dito. Actually, may binili na ako parang acrylic plate na kasya dito sa Japan. Isisilikon ko lang yon. Ngayon kung makatakas yun, malas ko na lang, di ba? Bahala na kung pwede naman siguro yung yung tawag nito, yung pandikit na yung shoe glue, pwede naman siguro. Basta kailangan manipis lang kasi nakakatakas talaga sila kapag yung magaspang yung gagapangan eh. Sa glass lang talaga sila hindi nakakatakas kapag hindi masyadong walang yung gaspang, wala yung presence ng gaspang. Katulad nito, clean lang yung mga side. Yan. Or pwede na rin naman paganto na lang, wala naman problema yan. Ang gusto ko kasi i-breed muna itong dalawa, itong mga ito. Tapos bago ko sila i-re-release dito. Pag dumami na sila sa ganito, tsaka ko sila i-re-release dito kasi yun ang gusto ko, 'di ba, bongga? So dito, breeder lang muna. Nakita ko may mga tutorial na nakapanood ako paano sila i-breed. Pwede na to for the meantime. Ngayon, kapag habang ginagawa ko to, well, at least nabubuo na to, nabibreed na sila dito. So ito lang muna ang ayusin ko ngayon
para for breeding purposes lang. Otherwise, wala naman ibang purpose. Okay guys, sana nag-enjoy kayo dito sa bagong pet ko. Sana magustuhan ninyo. At kung kayo may mga kailangan guys, ulitin ko ha. Ito, kung kayo may mga kailangan ng mga isopods at gusto nyo rin pumunta dito sa, ano na to, sa bisyo na to, kontakin nyo lang sila. Ito, ayan ang QR code guys. O, ayan. Teka, sandali ha. Lapit natin. Ayan. O, yan ang QR code guys. O, bisitahin nyo na lang sila ha. I-scan nyo na lang yan. Ayan. Okay, if you like this kind of video na nagpapakita ang Lola ng mga bago niyang bisyo-issue, please do like, share, subscribe to your Lola's channel, and hit that notification button just in case meron pa akong bago na namang kakatuwang mga bisyo na kinaasama ng mga batanda, bata, lolo, lola, kahit anong gender pa yan, bisitahin nyo naman yung mga platform ko. It's still your Lola with an H, kahit saan yan. LOLAH. Bong Lim here saying na excite ako dito. Ngayon, ililipat ko na sila dito sa enclosure na to. Okay, maraming salamat po. Ayan guys, gumawa muna ako temporary enclosure nila. Kasi gagawin ko pa yung pinaka-terrarium nila. Pero magpapabreed din naman ako, kaya okay na rin naman siguro to. So, ang ginamitan ko lang muna nito is, nylon na, parang water absorbent na nylon, tapos ilagay ko lang yung sphagnum na dati, tsaka nilagyan ko lang sila ng dahon. Temporary lang naman until such time na magawa ko yung terrarium, kasi alam nyo naman, busy ang Lola. Okay, wish me luck guys ha, wish me luck. Guys, check it out, bumalik pa ako doon, pinabalik ko yung kapatid ko at umorder ulit ako. Hindi ko siya mabuksan kasi alit, ayun, pero ayun siya guys, oh. Teka ha, i-zoom in natin. Ayan, ayun siya, ayun, gumagafang-gafang siya. Ayan, ang pangalan nito? Armadillo officinalis black. And then ito Santa Lucia, kahapon bumili na ako nito eh. Ayun, teka sandali, hanapin natin sila ha. Sana ayun. Ay hindi. Ako nagtatago. Mailap kasi yung iba eh. Ayun sila, ayun nasa ilalim. Kaya lang puros paa nakikita. But anyway, kahapon na ipakita ko na sa inyo yan eh. Tapos meron pa ako nito oh. Paracea. Mestizo, di ba? Grabe, oh, bongga. Tapos, ito ang pinaka-the best ko, oh. Nakakuha ako sa kanya ng, ayan, bumblebee. Asa na ba sila? Ang liit ng bumblebee. Ayan, oh, ayan siya, oh. Kikita nyo ba? Ayan, oh, liit-liit. Kakatuwa. 3 lang, mahal, eh. Rare daw kasi ito. Ang hirap daw kasi nitong, i-breed. Oh, ang ganda naman kasi ng kulay, di ba? Tapos, kumuha rin ako ng mga biggie. Yung lumalaki talaga. Ito oh, si Portelo Caramel. Ayan. Grabe no, laki. Yan, 3 pieces Portelo Caramel. Kasi minsan gusto ko rin naman makita yung itsura nila, no. Asan kaya iba? Ayun pala silang 3 na pala. Ayan, ayan no, gumagalaw. Tapos meron ako ditong isang kinuha, nakakatuwa. Biggie talaga siya guys. Tapos may white siya sa gilid. Ayan oh, ay! Oh, di ba? Alam mo guys, kasi ito stress free to. Pabayaan nyo lang, okay na. Squirt lang ng distilled water, okay na. Diyos ko, di naman magastos sa distilled water yan. Kasi yung mga gagamba dati, nag-try ako, pambihira, hindi ko talaga kinaya. Kasi ayoko yung, minsan umiiyak pa yung pre nila. Ayoko talaga ng mga ganun eh. Alam mo, ahas, butiki, lahat ata nadaanan ko na sa edad ko ba namang to, no? Pero ito, hindi ko pa to nadadaanan kasi, ay nako, Diyos ko, pag sumobra na ang paa sa 4, natatakot na ako. Pero ngayon lang ako nito mo talaga natuwa kasi parang hindi ako masyadong takot sa kanila kasi maliit naman. At saka nakakatuwa kasi, ayan o, hindi masyadong kita yung paa nila. Basta, para bang, ang sarap nilang kolektahin. At saka hindi mo naman talaga dapat silang i-handle lagi-lagi, di ba? Okay.